Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga ka-review natin. Hala, ipinakita na sa poll kay BP Sara. Yan mga kababayan, patungkol po yan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sana ang bayan ko sa naglabaw ng tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin nga po natin itong post ng Dare to Us. Ito po mga kababayan ang post ng Dare to Us at talagang nakuha po talaga nito ang ating atensyon. Maging ang atensyon mo ay makukuha rin ito mga kababayan. Ito po ang sabi dito. During the Duterte administration, sobrang dami ng mga critics. Lahat halos ng kulay with international Black Ops campaign pa. May mga puna rin sa PCO noon at alam naman natin lahat how tough and colorful talking si PRRD. No? Pero sobrang taas pa rin ang approval and trust rating. Why? Sabi dito, why? Kasi hindi dinadaan sa propaganda kundi sa dami ng mga magagandang ginawa. Teka lang. So yan mga kababayan, do you agree? Dito po sa post ng Dare to Us, mga kababayan. Kahit marami pong bumabatikos noon kay former President Duterte, mataas at pataas ng pataas pa ang kanyang trust ratings. Bakit? Dahil hindi po dinadaan sa mga propaganda kundi dami. Kundi sa dami ng mga nagawa, magagandang ginawa. Alright? At saka hindi balat sibuyas ang mga opisyal noon. Hindi po balat sibuyas ang mga opisyal ng nakaraang administrasyon. Hindi po tulad ngayon mga kababayan, kaunting criticize, kaunting criticism. Ay nako, NBI, DOJ. Kasi alam kasi nila, nakasangga nila yung NBI at saka yung DOJ. That is why, parang kaunting, parang pinitik lang, di ba? Parang pinitik mo lang. Sumbong agad. Well, anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan po natin itong balitang ito. No? Ito, nung paglabas nito, gustong-gusto ko na pong i-share ito. Kaso, hindi ko share kasi hindi rin ako naniniwala. Buti na lang nagsalita na si BP Sara. Ito mga kababayan, no? BP Sara pinabulaanan larawan ni former PRRD na nasa ospital. Inedit lang nila ang mukha. Okay? Hindi ko po ito shinare. Ngayon ko lang i-shinare ito. Pero noong palabas na ito, sabi ko kasi, hindi naman kapanipaniwala. Baka pagtawanan lang tayo nito. So, buti na lang at eto na, pinabulaanan na nga ni Vice President Sara Duterte na edited nga lang itong photo na ito, mga kababayan. So wag po kayong maniniwala na ganyan na po talaga ang kondisyon, na sobrahan naman yan, di ba? Sa bagay, kung mas lalo mong sinisiraan ng tao, mas lalo mong pinapatay ang isang tao sa inyong mga salita, humahaba ang buhay niyan, di ba? Naniniwala kayo mga kababayan. Pag sinisiraan, parang gusto mo nang patayin sa iyong mga salita yung tao, humahaba po ang buhay niyan. No? Sana humaba po ang buhay ni mayor to Mayor po ng Davao City ngayon, si Mayor Duterte, former President Duterte. Okay? So eto pa mga kababayan, pasadahan din po natin, eto matindi. Eto pala ang dahilan kung bakit nakaapat na impeachment complaint. Eto pong sabi ni Vice President Sara Duterte. Nakaapat sila na article of impeachment dahil hindi nila talaga
magawang mabuo ang isang complaint na makatotohanan. Correct? Kasi mga kababayan, no? Kahit ilang impeachment complaint pa yan kung hindi naman makatotohanan. Ha? Pero kahit walang impeachment complaint, no? Kung talagang totoong may nangyari at nangyari nga, kahit walang impeachment, pwede ka matanggal sa posisyon mo. Dahil taong bayan, ha? Taong bayan ang gagawa ng paraan para matanggal ka sa iyong pwesto. Isipin nyo, yung gusto nyong i-impeach, number 1 sa presidential survey ng 2028, mga kababayan. At sa report naman ng COA, no, unmodified opinion, unmodified opinion po. Ibig sabihin, ito po yung pinakamataas na ratings ng COA. Tapos i-impeach nyo. Diba? Tama nga itong sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Kayo mga kababayan, do you agree? Na nakaapat sila dahil hindi makatotohanan itong kanilang mga impeachment complaint. Ito pa mga kababayan, ito, inaasahan natin to. Inaasahan na po talaga natin itong balitang ito or itong mangyayaring ito that Claire Castro mananatili sa PCO. Yan mga kababayan. Si Claire Castro mananatili po sa PCO. Pero yung unang boss niya natanggal. Malamang sa malamang mga kababayan, matanggal na lang itong si Secretary Dave Gomez ng PCO. Pero si Castro mananatili pa rin yan. Matindi po ito matindi po ang kapit nito. Bukod sa kapit, matindi po ang pagkakagamitan. Matindi po ang paggagamit, no? Tama ba? Matindi po ang pagkakagamit nila. Dito po kay Claire Castro. Diba? Ano po ang inyong masasabi dyan? Hindi po manatatanggal si Castro. Walang makakasibak kay Castro. Matanggal na lahat-lahat ng mga secretary, undersecretary, pero si Castro, mga kababayan, mananatili po yan. Kahit negative 0 pa ang trust rating ni PBBM, hindi po matatanggal yan. Ito po talaga ang the best na attack dog ng administrasyong ito. Yan po ay sabi ni Atty. Ruben Aguanzon, no? Ito mga karibin natin, susunod naman po. Susunod sa Korte Suprema. Yan Kamara susunod sa utos ng Korte Suprema kaugnay sa petisyon versus VP Sara impeachment. Kailangan yung sumunod kasi kapag hindi kayo sumunod, baka makontempt kayo. Wag na kayong sumunod para makatikim naman kayo ng contempt, di ba? Ito pa namang Quadcom na ito, grabe po ang prinsipyo nito ay contempt. Contempt your honor. Susunod ang Kamara sa utos ng Korte Suprema kaugnay ng mga petisyon laban sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Naglabas ng resolution ang Korte Suprema na nag-uutos sa House of Representatives and Senado na magkomentaryo at magsumiti ng impormasyon kaugnay sa impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Yan mga kababayan, nagpatulong na nga ang Kamara, ang House of Representatives, no? Ang Kamara de Representantes po ay nagpatulong na sa Solicitor General. Grabe kung makabanat ang mga ito tapos magpapatulong pala sa Solicitor General. Solicitor General, yan. Pero kung makapagbanat itong mga prosecutor ng House, di ba? Si De Lima, si Jokno, bakit hindi nyo gawang paraan yan? Bakit hindi nyo... Kasi nga, tulad po ng sabi ni VP Sara, hindi makatotohanan yung impeachment complaint na yan. Kaya nga kayo nakaapat. Ngayon, hinahanap po yung apat na yan ng Korte Suprema. Kung ito ba ay constitutional, layari kayo ngayon. Kayo na ngayon ang iimbestigahan ng Korte Suprema. Akala nyo, ngayon, medyo nababaligtad na ang mundo.
To, ikaw, Claire Castro, mag-ano ka rin, mag-antay-antay ka lang. Baka mabaliktad rin ang mundo at ikaw naman ang maging laman ng mga balita. Ah? Anyway, ano po, ito na mga kababayan, last po natin pag-uusapan patungkol po sa buto na natagpuan doon sa Taal Lake. Sabi po dito ng isang kolektor ng buto. Kolektor ng buto, sinabi na posibleng buto ng baka ang nakita sa puting sako sa Taal. Naku po, yari na. Pero sabi po ni Remulla, buto ng tao. Remulla confirm, di ba? Na yung nasa puting sako ay buto, di umano. Ay hindi, walang di umano kasi confirm kumpirmado niya na buto ng tao. Paano ba yan? Ito, kolektor ng buto. Sinabi na posibleng buto ng baka ang nakita sa puting sako sa Taal. Aba, sabi po nabasa ko lang kanina, no, hindi ko lang na-save. Sabi po ni Sir Ibi Hugalbot na mga nawawalang bulalo natagpuan sa Taal. Naku po, bulalo pala yung nasa sako na yun, mga kaubayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan, mga kaubayan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Na sabi ko nga, maganda sana yung tanong. Maganda yung tanong niya. Maayos yung pero yung approach niya kasi, ma'am, Vice President po yung nilalapitan ninyo. Huwag naman po sanang ganyan ang ating pagtatanong, gagamit tayo ng mga salitang hindi na nauukol sa isang Vice President. Alam mo, si Vice President Sara Duterte, malapit yan sa tao. Kita mo naman kahit sino lumapit sa kanya, walang problema. Actually, swerte nga kayo dyan sa dahig Kasi dito sa Pilipinas, hindi ganun. Sa Pilipinas, maraming security si VP Sara Duterte. Hindi ka basta-basta makakalapit. May protocol. Kayong mga nasa ibang bansa, maswerte kayo, lalong-lalo na kayo sa dahig. Sa ibang bansa kasi nasisecure pa si VP Sara Duterte. Pero dyan sa dahig, parang wala akong masyadong nakikitang security kasama niya. Nakakalapit kayo, nakakapicture kayo. Actually, si Roque na nga nagsisecure. Kawawa si Attorney Roque. Kasi siya na po ang siya na po ang nagsisecure At pero sana, ng akin lang pakiusap ko, yung ayos naman ng pagtatanong natin. Huwag yung tanong na nanggaling lang sa chismis. Huwag po tayong ganun kasi buti nga mabait si VP Sara Duterte, sumasagot pa. Totally ako against talaga kay Amy Marcos. You know that. Lahat kayo nag-Marcos noon. Ako, never ako nag-Marcos, lalong-lalo na kay Amy. Pero the way you ask the question to VP Sara Duterte, hindi siya maayos. Hindi siya may galang. Para bagang kausap lang ninyo yung kapitbahay ninyong chismosa. Huwag naman po sanang ganun. Sa akin lamang po ito medyo galang naman po. Huwag ko kayo magtatanong ng isang bagay na galing lang sa chismis. Nasabihan tuloy chismis. Mamaya papakita ko sa inyo. Simulan na nga natin. Ipakita na nga natin nang maintindihan ng mga nanonood kung ano yung sinasabi ko. And then PRD gave him tips and gave him advice about relationships. So talagang it was your son that was the joy of his day today. Yes, oo. Everything was, all our discussion revolved around the life of a young boy. He's 12 years old. So Yung anak niya, dala na daw niya kasama doon sa pagdalaw. So, si PRRD na-excite dahil, siyempre, alam mo ng mga lolo, excited yan pag may mga apo Tapos, doon na siya, para bagang binigyan ng mga payo kung paano sa mundo na ito mabuhay. and then he was visibly pleased when he saw his grandchild because he's tall already. The last time he saw him was he's not that tall. He's 5'5" now at 12 years old. So Wow. that made him visibly surprised and pleasantly surprised. Sa politika po, meron kayo na pag-usapan? Politics, wala. Let me remember. Wala naman. Meron siya nabanggit about Marcos Batayo kung nasabihin yung mga binanggit niya. Alam nyo naman na lahat yun kasi nakikita niyo naman kung anong nangyayari sa bansa natin. And he mentioned
drugs as well, and the current state of our country in terms of illegal drugs. Okay, questions? Siguro VP, alam nyo, siguro alam nyo na yung sinabi ni PRRD tungkol doon. May sinabi daw siya kay Marcos at pinag-usapan daw yung drugs. Sabi ko, alam na namin. Gago! Sigurado ako, alam ko na kung ano sinabi ni PRRD. Sinabi ko na sa inyo, huwag kayong bubuto sa bang. Tanong po, congratulations for the Office of the Vice President for receiving an unmodified statement from opinion. the opinion Yes. from COA, I'm sorry, Oo. for 3 straight years under your leadership. What's Yeah. your opinion with respect to this? Well, it shows no the transparency and accountability and the compliance of the Office of the Vice President with all the regulations required by law. So we are Ayan po yun, thankful ha? for the hard work. I am thankful for the Ayan po yung sinasabi, yung 3 years straight, OBP earns COA's highest audit rating again. So, alam mo, dito pa lang, sabi ko wala na talagang buhay itong impeachment. Kasi yan ang pinaka yan ang pinaka binibida nila noon pa lang, di ba? Yan yung pinaka, sabi nga nila yan yung, anong tawag dito? Yung pinaka gagamitin nilang weapon against Vice President Sara Duterte, yung confidential funds, yung pag-audit. Pambihira ho, lumabas bigla itong straight for 3 years. Highest audit rating ng COA yan sa OVP. Di ba? 85 posted and 85.55 budget utilization rate under 2024. Ibig sabihin, nagamit ng tama. Nagamit ng tama 85.5. Ewan ko nga, baka mas mataas pa to sa ibang mga opisina sa gobyerno. Ano kaya dun sa Office of the President? Di ba? Ano sa tingin ninyo? Malalaman natin yan, ha? Ititignan natin sa mga susunod na araw yan. hard work of Office of the Vice President personnel. BP, how was your Tingnan mo, trip ha? in, Ang ganda ng sagot ni Vice President, ha? Salamat doon sa mga hardworking na tao sa Office of the Vice President. Ang sarap manilbihan siguro dito kay Vice President, ano? Hindi yung credit grabber. Tsaka lagi siyang thankful sa mga kasamahan niya, thankful pagka hindi, ang sarap ng ganyang amo eh. Kasi may mga amo na inaangkin lahat ng tagumpay ng buong kumpanya. Siya hindi eh. South Korea? Could you tell us about your trip? I did not go to South Korea, ma'am. Oh, Malaysia. Last Hindi. year. Australia. Australia? But you answered a lot of questions about Australia already. Oo. Yes, ma'am. Opo. But are you planning to visit other countries? Yes, ma'am. There is a Filipino community event already confirmed on July 27 in South Korea. Opo. Oh yeah, that's the one. So Oo. ano pong gagawin doon? Just a community event? Or... It's a Filipino community program. They organized it and we were invited as speakers. Yes. Does it We- people... sorry, go Yes, we confirmed on the schedule because I wanted to thank the Ayan, Filipino community as well in South Korea. Personally, thank them. I've always Oh. been, Kita-kita tayo sa Korea. Hindi, alam mo, okay dyan sa Korea eh. Sarap pumunta dyan eh. Lalo na dun sa Busan. Favorite ko dun sa Busan kasi yung tabing dagat. Na ang lamig-lamig pero tabing dagat. Kasi meron mga dun eh, parang market. Ang sarap dun kumain. Tapos inom-inom ka ng yung alak nila. So yan mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba. Para at least alam po nating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.